Ang pag-uusapan at ngayong araw na ito ay para pa rin po sa mga sising buntis. At ito ay ang mga senyales na magsasabi sa inyo na hindi po safe si baby sa loob ng inyong tiyan. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na minsan po ay nakakaramdam ng takot dahil meron kayong kakaibang nararamdaman at natatakot kayo na baka hindi ito safe para sa inyong baby? Gusto nyo bang malaman kung ano-ano nga ba ang mga senyales na kung saan ay magsasabi sa inyo na hindi nga safe si baby sa loob ng inyong tiyan? Kung ganon ay samahan niyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin ang mga senyales na kung saan ay magsasabi sa inyo na hindi po maganda ang kondisyon ni baby sa loob ng inyong tiyan. Mga posibleng senyales na hindi po safe si baby sa loob ng inyong tiyan. Unang senyales ay ang bleeding. Nakakabahala naman po talaga mga sisi ang makakita ng dugo na lumalabas galing sa inyong puwerta ngayong kayo ay buntis. May mga vaginal bleeding din na common during pregnancy gaya na lamang ng implantation bleeding. Ngunit, karamihan po talaga sa mga vaginal bleeding ay dahil po mayroong hindi magandang nangyayari kay baby sa loob ng inyong tiyan. May mga vaginal bleeding din na kung saan ay mayroon pang ibang senyales na kasama gaya ng matinding pagsakit ng puson, matinding pagsakit ng likod. Kaya mahalaga na kapag naramdaman nyo ito ay mas maiging pumunta agad kayo sa inyong doktor dahil hindi po ito magandang senyales at kailangan pong ma-check ang inyong baby para masigurado pong safe po siya sa loob ng inyong tiyan. Pangalawang senyales ay ang mataas na blood pressure. Mahalagang bantayan o monitored ng isang buntis ang kanyang blood pressure. Ang pagtaas ng inyong mga blood pressure mga sisi ngayong kayo ay buntis ay pwede pong magdala ng panganib sa buhay ninyo at kay baby. Maaari kasi kayong magkaroon ng pre-eclampsia na kung saan ay delikado po para sa isang buntis. Kaya kapag mayroon po kayong mataas na blood pressure mga sisi ngayong kayo ay buntis, ay napakahalaga po talagang monitored kayo ng inyong doktor lagi para mabigyan nila kayo ng mga tips kung ano ang mga dapat ninyong gawin para manatili pong controlled ang inyong blood pressure. Mayroon din po tayong separate na video regarding po sa topic ng pagtaas ng blood pressure ng isang buntis. Maaari nyo po itong panoorin sa ating channel at sana po ay makatulong ito sa inyo. Pangatlong senyales ay ang matinding pagsakit ng likod ng isang buntis. Normal lamang para sa isang buntis ang makaramdam minsan ng pagsakit sa likod. Ngunit, ang pagkakaroon ng matinding pagsakit ng likod na hindi na po nawawala ay hindi na po normal at mangangailangan na ng atensyon ng inyong doktor. Maaari kasi itong maging senyales ng iba pang problema gaya ng problema sa kidneys or bladder infection. Ang matinding pagsakit sa likod ay maaari ding maging senyales ng miscarriage, lalo na't meron itong kasamang pagsakit ng puson at vaginal bleeding. Pang-apat na senyales ay ang pagbabago sa posisyon ng placenta. Ang pagbabago sa posisyon ng placenta ay maaring maging senyales na hindi po healthy ang isang pagbubuntis at maaari itong magdala ng panganib sa buhay ng inyong baby. Kapag ang inyong placenta ay humiwalay ng maaga sa inyong matres, nagiging dahilan nito na ang inyong pregnancy gets terminated. Pang-limang senyales ay ang leaking of your amniotic fluid. Ang pag-leak ng inyong amniotic fluid before 37 weeks ay hindi po maganda at mangangailangan po ito ng atensyon ng inyong doktor. Ang fluid na ito ay maaring maging senyales ng pag-rupture ng inyong membranes. Kapag ito ay nangyari, ay mahalagang pumunta agad kayo sa inyong doktor para ma-assess po kayong mabuti. Maaari din itong maging senyales na magkaroon kayo ng premature birth. Pang-anim na senyales ay ang pagkawala ng heartbeat ni baby. Ang heartbeat ni baby ay nagsisimula na during the 5th week of your pregnancy. Ngunit may mga times po mga sisi na kapag pumunta kayo during your 5th week or 6th week ay hindi pa masyadong makita ng inyong doktor ang heartbeat ni baby. Kaya minsan ay sinasabi nila sa inyo na bumalik kayo between 1 to 2 weeks at inu-ultrasound nila ulit kayo at sinisiguradong makita po ninyo ang heartbeat ng inyong baby. Actually mga sisi, may mga iba't ibang dahilan po kung bakit sometimes ay hindi po makita agad ang heartbeat ng inyong baby. Meron po akong vlog na ginawa about dyan. Puntahan niyo po sa ating channel at sana po ay makatulong din po yun sa inyo. Pang-pitong senyales ay ang intense cramping. Ang cramping ay normal na maramdaman minsan ng isang buntis. Ngunit ang matinding cramping ay hindi na po normal para sa isang buntis.
lalong-lalo na kung may kasama itong sobrang pananakit ng likod at vaginal bleeding. Dahil maaari itong maging senyales na hindi na po okay ang kondisyon ni baby sa loob ng inyong tiyan. Kaya kapag nakaramdam kayo ng matinding cramping, lalong-lalo na kung mayroon itong kasamang vaginal bleeding o pagsakit sa likod, ay napakahalagang pumunta agad kayo sa inyong doktor para ma-evaluate po kayong mabuti at masigurado po ang kaligtasan ninyo ni baby. Pang-8 senyales ay ang lack of fetal movement. Ang paggalaw ni baby ay isa sa pinakamagandang feeling na nararamdaman ng isang buntis. Isa din po itong senyales na okay po si baby sa loob ng inyong tiyan. May mga times po mga sisi na pansin ninyong hindi po gumagalaw si baby sa loob ng inyong tiyan. Marahil po ay baka tulog lamang siya. Kaya mahalaga po mga sisi na familiar kayo sa mga oras ng paggalaw ni baby para ma-identify po ninyo kung tulog nga ba lamang siya o hindi na po maganda ang nangyayari sa kanya sa loob ng inyong tiyan. Ang movement ni baby ay dapat ay well established na during your 28 weeks of pregnancy. Kaya kapag napansin po ninyong hindi po gumagalaw si baby or hindi po usual ang kanyang paggalaw, ay napakahalaga pong pumunta agad kayo sa inyong doktor para masigurado po ninyong safe po at okay lang po si baby sa loob ng inyong tiyan. Actually mga sisi, napakahalaga po talagang ramdam po ninyo ang paggalaw ni baby sa loob ng inyong tiyan. Last week ay may nakita po akong post sa Facebook na kung saan ay talaga namang nakakalungkot po. May isang buntis po na naghihintay na ng kanyang paglilabor, nasa kabuwanan na daw po siya. At ngayon ay hindi daw po niya masyadong ramdam ang paggalaw ni baby. Ngunit hinayaan lang daw po niya ito kasi akala niya normal lamang ito. At nang nagkaroon siya ng sobrang pagsakit sa tiyan ay tsaka pa siya pumunta sa kanyang doktor. At nung pumunta siya ay nakita po na ilang araw na po palang patay na si baby. Ngunit hindi po niya alam yun dahil akala nga niya ay normal lamang na hindi gumagalaw si baby dahil kabuwanan na niya. So yun po mga sisi, ayoko pong mangyari din po yun sa inyo. Kaya kapag feeling po ninyo na may kakaiba sa paggalaw ni baby or humina po ang paggalaw niya or hindi na po siya gumagalaw, pumunta po agad kayo sa inyong doktor para masigurado po ninyong safe po si baby at safe din po kayo. Pang-9 na senyales ay hindi lumalaki si baby sa loob ng inyong tiyan. Isa sa dapat bantayan ng isang buntis ay ang paglaki o ang growth ni baby sa loob ng kanilang tiyan. Kapag hindi lumalaki si baby sa loob ng inyong tiyan, ay maaring senyales ito na hindi po sapat ang nakukuha niyang nutrients at oxygen. Ang kakulangan sa oxygen ay nakakaapekto sa pag-function ng placenta. By the way mga sisi, nakikita po ang laki ni baby sa loob ng inyong tiyan sa pamamagitan po ng inyong ultrasound. Kapag hindi din po nag-gain ang timbang ng isang buntis, ay maaring senyales din ito na hindi po okay si baby sa loob ng inyong tiyan. Lastly, mga sisi, napakahalaga po talagang alam po ninyo ang mga senyales na magsasabi sa inyo na hindi po safe or hindi po okay si baby sa loob ng inyong tiyan para alam po ninyo kung kailan dapat kayo pumunta sa inyong doktor at ma-assess ng mabuti ang inyong baby. Kapag ramdam po ninyo mga sisi na meron ng hindi magandang nangyayari kay baby sa loob ng inyong tiyan, ay trust your instincts at pumunta na agad kayo sa inyong doktor. Mas mabuti na po mga sisi ang makasigurado kaysa magsisi po kayo sa huli. Well mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow. At meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow. At masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day.